Sir, Raymond Hernandez ng RSRH. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation ko na may guest kayo. Ikwento ko lang po sandali yung background. Kung di nyo po nalalaman, isa akong mahilig magluto. Isa akong culinary, hobbyist lang naman. Pero passionate cook ako, pero wala naman po akong formal training. So, isa ang steak sa pinaka-paborito kong niluluto at pinaka-paborito kong pagkain. Mhm. Tapos nung natuklasan ko po yung company niyo mga around 4 years ago, nagbago buhay ko. Hindi kasi ano po, tuwang-tuwa po ako kasi dati frustration natin dito sa Pilipinas, yung quality na baka. Quality na baka na uso po dito yung Batangus na medyo, alam natin, may katigasan. Kasi yung traditional na pag-grow. Nung nakapunta po ako sa company niyo po, sa store niyo, yung quality po ng beef, tsaka yung proseso nung buong from growing to nakita ko yung growing to pagkakatay. Mhm. Sobrang nakakatuwa na makakita ka, uy, finally meron ng negosyante sa Pilipinas na talagang tumalon, Yes. na sumubok maging iba, na sumubok na mag-integrate ng technology ng iba. So parang at the same time po kasi, sa totoo lang sa akin, nung binili ko siya, ang mura. Mhm. So para talagang, pwede na ako magluto ng steak nang hindi nauubos yung pera ko. Tama. So, nakakatawa kasi baka ang OA nung pagkakwento ko kasi sa totoo lang, sa isang taong sobrang hilig magluto ng baka, sobrang thank you po talaga na sinimulan niyo po yung company niyo. So, Yeah. sir, maraming salamat po sa opportunity na to. Hindi ako makapaniwalang nandito kayo sa room ko. So, sir, punta na po tayo sa unang-unang tanong. Sir, para po sa inyo, kung merong 3 bagay na susi para makamit yung success, ano yun? 3 bagay para makamit ang success. Una, kailangan meron kang goal, no? Na siya yung iyong tinitignan na nakaset lang ang mata mo doon, nakafocus ka lang doon sa goal na yon. Ah, okay mag-ambisyon, no? Yeah. Pero iba kasi nananaginip lang, walang Oo. ginagawa. So kailangan tayo may ginagawa tayo dun sa ambisyon natin na yon, no, yung goal natin. Ikalawa, yung determinasyon mo para mangyari yon, maging realidad yung goal na yon, no? So, at ikatlo, yung goal at determinasyon na yon na it comes to a reality, hindi mo siya isipin na para sa'yo lang siya. Kailangan binabahagi mo yun, no? Sa mas nakararami. Kasi lahat ng mabuti, masarap yan ibahagi. Totoo. Totoo Di po ba? yun. Totoo So po yun. siguro yun yung tatlo na pwede mo malinaw na goal at meron kang determinasyon to do that, no? Yung kung ano man yung purpose mo. Maging ano pa may magbabaka, janitor, teacher, caregiver, o sa politika, yung ano ba tawag doon, mga politician. Mm. So kailangan malinaw sa iyo 'yon, no? Para ma-achieve mo 'yon, maging realidad siya. Opo. Sir, bali, salamat po, napakaganda ng sagot. Atras po muna tayo ng onte. Oh, sige. Sir, matanong ko lang po, paano po ba nagsimula yung istorya ng success nyo para sa inyo? Ano 'yun, bali 1960, ang tatay ko kasi, 10 anyos pa lang, nasa matadero na. Kumbaga, baka na rin po talaga ang ano nyo, no? Oo, pero trabahante lang yung Opo. aking ama. At yung pamilya namin pareho sa tatay, sa father side at saka sa mother side, hindi kami basta mahirap, hindi kami galing sa mahirap na pamilya. Galing kami sa pinakamahirap na pamilya ng Tondo. So, imagine mo, no? So, ano ba ang maituturo sa ng isang taong mahirap, no? O pinakamahirap, no? Sabi nga ni Catriona Gray, silver lining. Ayan. Hindi kami kasi naturuan ng academics eh. Kaya hindi ako ganong matalino. Baka nga ang aking IQ, lang, 80, 85 lang eh. Kuya sir, I doubt. Di Totoo po. yan, bumabagsak pa ako sa reading, red marks pa ako noon eh. Hindi ako confident sa aking pag-i-Ingles at pagsusulat ng Ingles. Hindi ko naman akalain sa buhay ko na makikipag-usap ako sa mga foreigners, Yun nga, no? Na English. Meron pang accent. At yun nga, yung father ko, dahil sa matinding kahirapan nila ng magulang ko, mami at daddy ko,
naging masipag sila, Mm. no? Kasi tinanong ko sila yung mother ko tinanong ko, "Mami, paano niyo nagawa 'to?" Sabi niya gano'n, "Paano niyo naitayo 'to itong negosyo natin na 'to?" So nag-pause siya, sabi niya, "Kahirapan." Matinding kahirapan. Yun lang ang sagot niya, gano'n lang Opo. kasimple. Tapos, hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ano lang sila, elementary nga lang, hindi pa nga graduate. Katunayan, yung sulat nga ng mami ko hanggang ngayon, kala mo pang grade 2. Pero, ang utak nila, Opo. brilliant, no? Tsaka napakasipag talaga nila. Opo. Bilang anak ng isang mahirap, ang tinuturo lang sa amin araw-araw, "Anak, huwag kang mayabang. Anak, huwag mataas ang lipad mo. Baka lumagapak ka." Gano'n. Sabi ko may formula yung pag-unlad sa buhay. Kasi yung pag-unlad di naman necessarily kailangan yumaman ka eh, Opo. no? Yan. Opo. Hindi kailangan yung joy na meron ka ngayon lang hindi yung bukas. Opo. Sa tingin ko mayaman at you will be considered as a rich man already. Magandang perspective doon, sir. Kasi Opo. yung wisdom kailangan yun makamtan natin yun eh. Kasi biruin mo tayo ang dami nating hinahangad sa buhay. Nagpapakabagal tayo ng gusto. Hindi ba pwedeng gumawa ka lang ng masaya, no, sa lahat ng ginagawa mo, maging anak ka, maging magulang ka, maging manggagawa ka o whatever. Gumawa ka lang, lagyan mo lang ng lakip na galak, no? Mm. Ang mga role na yon at yung mga gawa ng mga kamay na yon. Sa tingin ko ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Tagumpay na yun. Tagumpay, no? So kung marirealize lang ng tao na ang lahat ng mga ginagawa natin ay wala namang kabuluhan, no? You just need to be kind, every day. Ganyan. Maging inspirasyon ka. I think Opo. you will leave a legacy. Pero mga panahon po na yun, nung kumbaga yung mga kinakatay po at saka yung mga negosyo nyo po nun sa ano po ba? Ano mga baka na po Baka ba lang, talaga? Baka talaga. Ano lang ang Yung tatay mga ko- local beef pa lang po yun. Yes. Opo. Ang Batangas beef naman kasi, maganda Opo. naman talaga yan. Ngayon na lang pumangit yan. Ganun. Oo. Pero nung araw talaga, napakaganda ng mga karning baka natin, no? Hanggang ngayon, meron pa rin naman. Kaya lang, dahil yung mga ibang mga negosyante, ang hinahabol nila, they are profit-driven. So, Yun. gumagawa sila ng mga kung ano-ano na hindi maganda doon sa karne. So, sa baka, buhay Opo. pa. So, ang resulta, hindi magandang karne. At hindi magandang kalidad, bumababa ang kalidad ng karne. So, tayo naman, gumagawa rin tayo ng mga countermeasures para mabuksan ang mga bagong mga negosyante, mga bagong henerasyon na, uy, ito meron pwede kang kung profit driven ka, hindi mo kailangan gawin 'yan, no? May paraan na mas maganda. At Opo. matutuwa ang consumer, babalikan at babalikan yung produkto mo. Yun din po kasi yung minsang misconception ng mga nagsisimulang negosyante pa na akala nila na yung diskarte tsaka yung kumbaga yung onting gulang na ay nakaisa ako, parang akala nila yun yung makakapagpayaman sa'yo. Pero sa totoo lang, pag ginawa mo yung work mo ng sobrang ganda at ng talagang ang inisip mo ay yung benefit ng mga consumers mo, talagang doon po darating na mas tatangkilikin ka ng tao, mas magiging successful ka. No? Totoo yun. Alam mo ba, sir, ang father ko, no, ang nanay ko kasi nagbebenta siya ng ng mga laman loob sa Asuncion Market. Ang tatay ko naman trabahante sa kanyang ninong. So ano yun? Siya ay isang butcher. Opo. Ang butcher ng araw hindi katulad ngayon. Very Opo. professional na mga butcher ngayon eh. Opo, Marami na dati may yung matadero dyan sa Valenzuela, dati po. sa APDC. Opo. Oo, nung araw pag butcher ka, ikaw ang magkakatay, ikaw magpapainom ng baka, ikaw ang ikaw ang kukuha sa pier, Opo. no?
halos walang pahinga. Nakita ko yung tatay ko talagang Opo. hindi nagpapahinga eh. Literal na yung gabi ginagawang araw. Opo. Napakahirap ng buhay namin, Oo, sobra. ganun nga po ang matadero. Ganun ang matadero. Ngayon, iba na eh. Arte-arte yan. Dati, ano lang, meron ka lang good morning. Di ba? Good Totoo, morning sa ulo. Tapos, nakahubad, totoo. pokpok short. Opo, Ganon ganun ba? na. Tapos nakabakya. Opo. Ngayon, mga naka-uniform na. May mga PPE ng mga butcher ngayon eh. Marami ng... Iba, sa tingin ko, napakagaling ng mga butcher nung araw. Opo. Napaka-efficient nila. At isa ang tatay ko sa natitirang butcher sa Pilipinas. Ang tatay ko ay 80 na ngayon. So karamihan ng mga matansero, mga matador nung araw, ganador ay patay na Opo. karamihan. So mapalad ang kami na nandiyan pa yung father ko para gumabay sa amin. Opo. At kaya naman kami nakarating sa ganitong estado. Siguro dahil sa mabuting hindi siguro pero dahil sa mabuting pangalan Opo. no na ginawa ng magulang namin na anak, wag kang pag nanghiram ka ng pera, isusoli mo, Opo. no? Pag yung pinagkatiwalaan ka ng tao, gawin mo maayos yung trabaho mo. So, yun ang ginawa ng mga magulang ko hanggang sa nagkaroon kami ng break 1990s. ah ah, Pumunta ang father ko sa Bukidnon, pinakita ng may-ari yung mga baka. Oh, kasi kilala ang father ko sa pangalan na Batang. Oo, Opo. Batang, ganyan. Kasi Batanggenyo kami. So, kaya mo bang i-market to? Yung ganon. So, that was way back 90s, early 90s sa Del Monte, Philippines. Opo. So, ayun, nag-ano kami, sabi niya, kaya mo ba to itong nakikita mo itong mga baka na to sa feedlot? Kaya mo i-market? Palibhasa ang tatay ko bugoy. Opo. Sabi niya, kaya ko po, sir. So, parang dun na, yung dahil sa pangyayaring yon, natuto kaming mag-trade ng baka, no? Hindi lang yung kinakatay namin na ilan lang nung araw. At, ayun, hanggang sa isang baka, nag-profit, dalawang baka, nag-profit, tatlong baka, dumami siya. Opo. Ay sir, na maano ko lang, na may singit ko lang ano, natuwa ako yung sinabi niyo yung papa niyo na bakit yung term na bugoy, pero yung kumbaga yung bagay na kahit hindi ka sigurado, kahit hindi mo naman talaga sigurado kung handa ka, pero yung 'pag may opportunity yung, "Sige kakayanin ko, Yes, game 'yan." risk taker. Napakaimportante nun, sa lahat ng gusto mo yung mapala, 'di ba? Oo, Parang oo, totoo yun. Totoo kailangan yun. matuto ka rin talagang tumalon, yun nga yung tumalon ng walang parachute, yung Totoo medyo yun, totoo yun. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari. Ang tao kasi takot sa uncertain, Opo. no? Takot tayo sa unknown. So, hindi natin alam kung ano yung nasa kabilang pintuan eh. Mm. Pero ganun ata ang oportunidad eh. At maganda ang tinuro niya kasi sa amin yung Opo. mga values na ayun nga, maging mabuti kang tao, huwag kang manloloko ng tao, magbayad ka ng utang, ganyan. Opo. Hanggang ngayon, tinuturo naman namin sa mga pamangkin namin Opo. yung mga values na yon. Wag kang masakit magsalita, mga Ayun nga ganon. po, eh. Tsaka yun sa narinig ko nga po kanina, sinabi niyo po na ano na wag ka lang na hindi yung kumbaga nagsimula kayo pala sa ano, nagsimula kayo sa isang baka, naging Oo, dalawang oo, baka, naging tatlong oo. baka. Yun po yung ano, 'di ba, yung medyo unti-unti. Ang tunay na success hindi siya mabilisan, Hindi na hindi siya oo. one night process overnight, Opo. hindi, Kasi hindi. kahit ako guilty ako dito kasi bilang naging bata po ako nagsimula magnegosyo, 19 years old. Mhm. Tapos nung dami ko rin sinubukan, yung ang dami mong ideas, subok ka ng subok na parang ano na tapos tuwing magkakaroon ng plateau, yung parang walang nangyayari, suko, or parang ba't parang ang bagal ng progreso, tigil. Pero parang nung na-figure out namin na, hindi, long term kung gusto mo tumaya sa isang bagay, tumaya ka ng 3 taon, It 5 takes taon. time. It takes time. Parang ano yan, parang puno na may bunga na kailangan mo maging patient na antayin na mahinog yung bunga. Totoo po. Kasi pag kinain mo agad yung bunga, hindi pa naman siya hinog, di mapait yun. Marami kasi na gigil, may ambisyon pero atat din. Oo. Mahirap maging atat eh. Walang patience eh. Opo. Kaya importante yun talaga. Yung meron siyang, kailangan mo mag-antay talaga. Opo. Katunayan, nung bata kami, ang tatay ko, dahil panganay yung tatay ko sa 5 magkakapatid, gigisingin kami yan. Hahampasin niya yung pintuan. Hoy! Hoy! Magsigising na kayo! Ganon.
tanghali na. Palibasa, ang tatay ko medyo may palamuran nung bata Opo, siya. siyempre, Batanggenyo oo, eh. Batanggenyo. Di ba? Kayo mga, talaga, Opo. mga tanghali na, walang mangyayari sa buhay nyo. Oo. Tatayo kami, no? Pungas-pungas kami, titingin kami sa relo namin. Anong oras na ba? Tanghali na. 4:00. Tanghali na. Biruin mo yun. Kaya nainggit kami, yung mga kamag-aral namin na nga nagbabasketball, na alam mo yun, na nasa gimikan. Kami, biruin mo, ang bata namin, nagtatrabaho na kami sa bahay. Oo. Meron kami kanya-kanyang toka sa bahay. Ang ganda na, no? Pag hindi mo Oo. yun, yung disiplina na yon, pag hindi mo ginawa yung mga toka sa bahay, palo kami ng sandok Opo. sa nanay naman namin. So, grabe yung disiplina na inabot namin at nakita naman, nagbunga naman siya ngayon. Opo, yun nga eh, yun nga po na napaka-importante rin na magsisimula talaga yung core ng isang tao sa mga magulang talaga, no? Kasi Oo, parang totoo. napaka-importante nung role ng isang magulang. So parang magandang mensahe nga sa mga magulang na talagang kung paano rin maging magulang, aralin din nila paano maging tama magulang na natignan nila yung balanse na kung paano Balanse. ng pagpapalaki ng isang tao kasi kung paano mo trinato yung anak mo nung bata siya, napakalaki nung kinalaman nun sa pagtanda Totoo niya. 'yun, oo, totoo 'yun. Opo. Hindi lahat ng, bagay kailangan ibigay sa anak 'no? Opo. Kailangan tama yung word na sinabi mo, balanse. Opo. Reward and punishment, Opo. ganyan. So, kahit naman sa Bible, sinasabi naman Opo. yan, minsan ang anak kailangan supidin, 'no? Para lumaki siya ng may respeto, 'no? Opo. At mabuting tao.